Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. This is your monthly reading for the month of December para to sa elements by elements. Yeah. Ito muna yung gagawin ko sa ngayong month of December by elements. So now we are on the earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Let's start. I will going to pull an oracle card for the earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. So hindi lahat ng Taurus, Virgo, Capricorn maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Taurus, Virgo, Capricorn, cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila. Okay, so put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Okay, check your placement, guys. Okay, let's start. Take your power back. Oh, so you are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. So let's see, may mga nagiging tanga sa sitwasyon dito. So there's like only one. So this is a soul connection oracle card. Clarity. Take time to think about your situation to gain clarity. And this is the Romance Angels oracle card. Dalawa. I only want one. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. And yet, your feelings are real and worth exploring, and yet, binibigay mo yung power mo na ikokontrol ng iba. Because you are very much emotional person. I think there is a water sign might be in your chart or malakas yung water sign sa chart ninyo. So Taurus sign, I can visualize Taurus sign as well here. I can see here that you have your power, Capricorn, Virgo, Taurus, pero you are giving it to someone else. So you should take that power back and gain clarity sa mga nangyayari sa sitwasyon ninyong dalawa. Huwag kang masyadong madala sa emotions na meron ka sa pagmamahal mo especially. Okay? So let's see what is happening right now for the earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. What is happening here? What is happening right now? Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, and these are you guys, the earth signs holding the Pentacles. Okay, Queen of Cups. See, baka malakas yung water sign sa chart nyo, baka merong water sign sa chart nyo at malakas. Okay, so check your placement, guys. So let me see ang mga nangyayari ngayon. Sobra ka talagang nagmamahal sa taong ito. Sobra with this Queen of Cups, unconditional love, very emotional, very pleasing, very much nagmamahal. You are always willing to give your love, appreciating love, and always accepting love from this person that you really love. I can see here it could be some of you are LDR.
So, nakita ko dito with this Ace of Pentacles is like, you really want, gusto mo talaga ng new beginning sa taong ito. Like, to build a family, to have a complete, successful relationship. And yung kayo na talaga, kaya willing ka, kaya nandito ka sa point ng, you are giving someone control over how you feel. At dun ka sa point that sometimes, with this Magician card kasi, sometimes itong Magician card, powerful din to kasi, when it comes to this kind of oracle card, itong Magician card na to, lumalabas kasi siya na parang pinapaikot-ikot ka niya sa kamay niya. Dahil sa sobra mo siyang mahal. Yet, I can see here that might be you are an LDR, kaya isa ding dahilan yun. Okay, you don't see anything because you are LDR. I mean, you can't see everything, what is happening. So, andun nga sa point of, until sa point na parang dahan-dahan kayo na this time na nagsishake, na nawawasak. Okay? I can see may mga clarity na nangyayari dito. About some situations, separation ang meron din dito. You are in pain right now. You want judgment about what happened. Yet this person is keep on coming back to you. So, pwede din sabihin natin dahil sa mga nagawa niya. I can see itong person na to. Yeah, I can see sa ngayon, some of you are in a separation, nawasak yung mga pag-asa, yung relasyon na meron kayo, yung pagmamahal mo especially para sa kanya. Parang nawasak siya dahil sa mga nangyari. And right now, this person is offering you again a new beginning. Okay, para maging kompleto ulit kayo, para maging successful ulit yung relationship niyo. So somehow, ito nga sinasabi dito sa oracle card, take your power back and take time to think about your situation to gain clarity bago mo man lang siya patawarin or balikan kasi bumabalik siya sa'yo. So, andun kasi siya sa point na parang sabihin natin na alam niya noon na sobra mo siyang mahal. And alam mo, siguro ilang beses mo na din siya pinatawad. Parang merong confidence sa kanya na kung babalik siya sa'yo, alam niya tatanggapin mo lang din siya. Sa konting sorry lang, sa konting explanation, sa konting pagmamakaawa, tatanggapin mo na siya. So, ito yung sinasabi ngayon ng oracle card na maghanap ka ng clarity bago mo lang siya patawarin, and kailangan mayroon kang power sa sitwasyon na to. Huwag mong hayaan na ikokontrol niya yung happiness mo, okay? Yung nararamdaman mo. Because you have the right. Okay, so let's see. Ano talaga yung totoong nararamdaman na ang person mo para sa'yo? Ano yung totoong nararamdaman niya para sa'yo? I can see Gemini sign here. Capricorn, Virgo, Taurus, this could be you. Pwede kasi itong vice versa, cross watchers, okay? Okay, so feeling niya ngayon talaga is parang you are moving forward already. You are enjoying your life as a single. Ina-enjoy mo na yung sarili mo. I can see that this person, andun siya sa point na feeling niya very connected pa din siya. Ang dami niyo nang pinagdaanan. And gusto niya pa din na ikaw makasama, you know? Dahil sa dami niyo nang pinagdaanan, baka naging part lang talaga to ng struggles ninyo. And, pero nararamdaman niya na parang ini-enjoy mo na yung pagiging single mo. So, yun yung nararamdaman niya dito. Kasi alam niya din ramdam niya din yung sobra ka din niyang sinaktan.
Sobra din yung pain na binigay niya sa'yo. About your separation. Alam niya din yun, ramdam niya yun. And doon din sa point na hindi ka din niya pinansin or hindi ka niya kinausap nung mga time na yun dahil nag-soul searching siya. Doon siya sa point na, or sabihin natin na pwedeng vice versa to, pwedeng si Virgo to, na ayaw makipag-usap muna dahil sa mga nangyayari. And ito yung feeling niya that ayaw mo na siyang kausap dahil tumahimik ka na and ini-enjoy mo na yung pagiging single mo. So gusto niya dito ngayon is to move forward towards with you, to communicate with you. He wanted to be like honest with you this time, to be fair sa mga nangyayari. Mag-offer talaga siya or nag-offer talaga siya ng new beginning towards you. So, gusto niya na this time na mag-focus. Yun yung feeling niya. Gusto niya na mag-focus this time sa relasyon ninyo kung sakaling tatanggapin mo siya ulit. Dahil parang andun siya sa point na this is our path. Parang palagi na tayong hindi man palagi, pero parang hindi na to bago sa atin. And kung tatanggapin mo ako ulit, ayusin ko na talaga this time. Ayusin na natin talaga this time. So, see, this person is offering you talaga. Naglalakas siya ng loob para nag-o-offer sa'yo ng new beginning. So, let's see about your feelings. Your feelings. Oh, okay. Okay. Alam mo, ayaw mo na talaga ng maloko. Yan yung nararamdaman mo ngayon. Ayaw ko na talaga ng niloloko ako. Sobrang bigat na ng pasanin ko sa buhay. Sobrang bigat ng problema ko. Yun yung nararamdaman mo. So, I can see also here that with this Three of Pentacles, you really wanted to focus, to do some effort, to reach your goals, to heal from this situation. Kasi nga sobrang mahal mo siya eh. You wanted to, with this Wheel of Fortune, gusto mo talaga na magkaroon ng changes sa relationship. I mean, no, not the relationship, in your life, in your own life. You wanted to proceed towards your goals. You are being High Priestess right now. You might have a Pisces sign in your chart. As I said kanina, water signs and you guys, parang merong sa isa sa inyo or some of you, Virgo, Taurus, Capricorn, merong water sign sa chart nila, especially moon sign. So, check your placement, guys. May pinandun ka na sa point na nagiging High Priestess ka na. Ibig sabihin, parang nagiging ano ka na this time, yung matalino, mapagmasid. Kaya nga sabi dito about the clarity na meron. Nagiging ano ka na this time, parang you think about your situation. Parang naghahanap ka na this time ng clarity. Naghahanap ka na this time ng mga bagay na para hindi ka na masaktan, para hindi ka na maloko ng ganun-ganun na lang. And you are really like trying to do the effort to heal from this situation. Kasi andun ka sa point that, parang andun ka din sa point na ayaw mo nang lumaban. Parang ayaw mo nang ipaglaban pa ulit yung relasyon na meron kayo. Yun yung nararamdaman mo dito. Kasi before nga, sabi ko, diba, kanina sa pinakauna, sabi ko, you are very much in love with this person. Unconditional love ang nararamdaman ko. Yung binibigay mong lahat ng pagmamahal mo, willing ka to accept and to offer your love. Really, sobrang naging emotional ka dito. And yet, this time, yung feeling mo ngayon is andun sa point na ayaw mo nang lumaban. Andun ka sa point na parang ayaw mo nang
mamili ng any decision. Gusto ko lang muna talaga mag-heal sa sitwasyon na to. So, yun. Kasi, because sobrang nasaktan ka about sa ginawa niya sa iyong panloloko, mayroon talagang cheating na nangyari dito. And it hurts you so much. So, let's see ano yung kailangan niyong malaman this month of December. Capricorn, Virgo, Taurus. So, Capricorn, Virgo, Taurus, ano yung kailangan yung malaman this month of December? So, I can see Aries, Sagittarius, Leo sign as well here, okay? Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, or Virgo sign is here as well. So, this month of December, I can see here that hindi mo pa rin siya kakausapin up to this month of December. Andun ka sa point na magkakaroon ka ng soul searching. Pag-isipan ng mabuti. Sabi nga dito, think so much about your situation to gain clarity. Six of Swords, I can see that tuluyan ka talaga dito na umalis calmly in this relationship. And you have decided already talaga. Once an earth sign will decide, yun na talaga yun. Somehow, we don't know what will going to happen. Pero, ganun matatapang kasi talaga yung mga earth signs. So, anyway, with this Two of Wands, you have already decided. Parang nakikita mo na kasi yung way mo. Gusto mo na talaga na tumahimik, to move forward, to walk away calmly in the situation. Dahil andun ka nga sa point na hindi ka na sure about this person. You just wanted to heal. Okay? You just really wanted to heal. And you just wanted to have changes in your life. You wanted na to end some cycle, this cycle, to have a changes in your life. Andun sa point kasi na sobrang naging toxic. Sobrang naging, ito na nga yung sinasabi na with this devil card here in this deck. As ito na yung sinasabi na you are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. So you are giving others control. At this is the devil card and this is how it is. Parang kahit hindi mo gusto, kahit ayaw mo, parang siya pa rin nasusunod kasi pinapaikot-ikot ka niya sa kamay, pinapaikot-ikot ka niya sa kamay niya before. And akala niya ganun din yung mangyayari sa pagbabalik niya ngayon. Akala niya kaya niya lang na bumabalik ka lang. So, since dito nakita ko this month of December, nakapag-decide ka na talaga dito na ayaw mo na ng gulo, you just want to be happy. Ayaw mo na talaga na ma-trap in a situation. Ayaw mo na ma-control by this person. You just really want to enjoy your life and to be happy. I can see Leo sign here. So, Virgo sign is also here. So, you just wanted to proceed towards your goals. And this is what you're going to do this month of December. Pinag-isipan mo kasi ito ng mabuti. So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Okay, let's see. Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Earth signs. Sa mga earth signs na maka-resonate dito. Okay. Okay, so 4 of Cups. 4 of Cups, 4 of Wands, and Page of Cups. Hindi pa din ako nakapag-let go
from our relationship. Lagi pa din kitang iniisip at parang nalulungkot pa din ako pag naiisip kita. Andun din ako sa point na whether sa mga nararamdaman ko sa'yo or pinapakita mo na okay ka na nawala ako, naiisip ko din na ayusin ko ba yung relasyon namin or hayaan ko na lang. At doon sa point na ganun, parang sobra kong nag-iisip at nalulungkot ako sa mga nangyayari. Parang andun sa point na gusto kong ayusin yung mga hindi pagkakaunawaan natin. Alam kong sobra kang na-disappoint sa mga nangyari. Alam kong sobra kang nasaktan. And alam ko na feeling ko parang ayaw mo na akong tanggapin ngayon dahil sa mga nagawa ko sa'yo. Pero honestly, gusto ko sana na magkaayos tayo. Kung alam mo lang, gusto ko talaga na ikaw yung makasama ko through happiness. Okay? Kahit pakasalan ka. Ikaw yung happiness ko. Ikaw yung gusto ko makasama for life in a long run. Kaya bumabalik pa din ako sa'yo ngayon. Nasaktan din ako sa nung time na nawala ka. Nasaktan ako at na-realize ko nung time na wala ka na talaga sa buhay ko. Gusto kong ayusin ng lahat ng ito. Andun ako sa point na na-confuse ako sa relasyon natin and sobrang I'm very much sorry about that. Alam mo yung hindi ko man lang napansin or nakita. Alam ko nakita ko pero binaliwala ko yung sobrang pagmamahal na binibigay mo sa akin. And namimiss kita talaga ngayon. Sobra kitang namimiss. And lagi akong nakamased sa'yo through your social media or wherever. I'm just spying on you or stalking you. I really want to do the action, the effort to come back to you, to talk to you, to move forward towards with you, even to marry you. Kung married kayo dito, to fix your marriage. This is what he want. Parang na-trap talaga siya before sa sitwasyon. Naipit siya kaya siya umalis. But na-realize niya din nung mga time na yun, sabi niya na nung mga time na wala ka, yung mga time na hindi niya sinabi sa'yo lahat, sobrang napaisip siya. Until sa point na na-realize niya na ikaw pa rin talaga yung mahal niya. But to the point that meron siyang confident na matatanggap mo lang siya ulit dahil sa sobra mo siyang minahal before at alam niya yon, is akala niya tatanggapin mo lang siya ulit. But this December, I can see on your part that you will not going to accept the offer. Parang hindi ka na even na nagda-doubt to walk away. You just really wanted to heal from this. So, ito yung sinasabi that romantic feeling, that your feelings are real and worth exploring because you should not stay. Ito na yung advice dito. Hindi mo kailangan magstay sa isang relationship na parang hindi ka masaya. Masaya ka man, mahal mo man. I mean, sabi natin na mahal mo. Gusto mong sumaya. Gusto mong magkaroon ng freedom na kahit ilabas mo man yung flows mo kung sino ka, yung hindi siya magagalit sa hindi ka niya iiwasan o hindi siya magre-react sa kung ano man bagkos na tatanggapin niya yun. Pero sa part mo dito is like kung ano man yung napapakita mo na kung anong ikaw, parang natatakot ka. Parang andun ka sa point that you are pretending someone na hindi ka para lang ma-please mo siya, para lang maging masaya siya, para lang mahalin ka niya. And kahit gusto mo nang ilabas talaga yung kung sino ka, sabihin na natin yung galit mo, yung flows mo, yung pagtampo mo, yung pagsasalita mo. Like sabihin natin na if nag-aaway kayo, gusto mo talaga i-let out, pero hindi mo nagagawa yun because you are afraid that if ever nagagawin mo yun, ayaw mo siyang mabad trip, ayaw mo siyang magalit, ayaw mo siyang umalis. Ganun yung mga, kaya parang kinukontrol niya yung mga nararamdaman mo. And
And hindi mo, parang doon ka sa point na parang hindi mo nararamdaman yung happiness doon. Wala kang nararamdaman na freedom sa relationship ninyo. So, and the advisory is like, hindi mo deserve, kung ganito man lang yung pagmamahal, kung ganito man lang yung relationship, then this is not the right one. This is not the right relationship. Because hindi ka free, hindi mo nalalabas yung flows mo. Kasi pag you are in the right person, when you are in the right relationship, kahit ilabas mo kung sino ka, tatanggapin ka niya kung sino ka, tatanggapin mo din kung sino siya. That is the team there. Yun yung right relationship. When it comes to this kind of relationship, I don't think so that this is the right relationship. You are worth to explore your feelings. Okay? You are worth it na ma-explore mo kung ano ka, how romantically you are, how kind you are, or even sabihin natin how moody you are. Worth it ka na ilabas mo yun sa taong mahal mo. And yet dito, hindi mo nalabas yun. I think that nagkaroon to talaga ng clarity sa'yo, kaya nakapag-decide ka. So, for me, your decision here, if this is really your decision, sa mga naka-resonate dito, cross-watchers, Taurus, Virgo, Capricorn, kung ito talaga yung niniisip yung decision by this month of December, okay yung decision nyo na yan. Kasi, this is the good way para magkaroon ka ng healing. This is the good way para makasama mo yung sarili mo. This is a good way para alam mo yung ma-recover mo yung kung sino ka. You know? And this is the best way din na you never know, somebody will come in your life who will going to let you feel that you are free kung ano man yung ilalabas mo na moments sa sarili mo. So, yun. That is my reading for you. Earth signs, Virgo, Taurus, Capricorn for the month of December. Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.